tungkol sa buksa para sa spin.ph. So, sports website siya. Nakita namin yung video niyo na parang nagpakita kayo ng ilang kilo yan ng Lerco, tapos parang yun raw yung timbang na nawala sa'yo ever since you started your workout journey. Pwede ba kwento sa atin kung ano po yung naging journey na yun? Okay. Actually, no, sa totoo lang, hindi rin naman talaga yung weight loss to point. Hello? Hindi naman talaga yung weight loss yung point, pero alam ko na yun yung ma-grab ng attention. Kasi dito sa ginagawa ko, yung pagbaba ng timbang is just a side effect maybe. Actually, yung ginagawa ko kasi is powerlifting and coached ako by one of the best lifters in the Philippines, Rafael Kahili. So, kumbaga, ang punto ng sport is to lift the heaviest weight you can. So, in its essence, so, powerlifting ay combined total ng 3 lifts, bench press, deadlift, tsaka barbell squat. So, nung sinimulan kong gawin to, ang point ko actually was, of course, to lose weight. Yun yung initial kong gusto, pero hindi pa powerlifting. Bumili kasi ako ng gym setup sa Itara. Tapos, bodybuilding, ganyan. Pero, I found na medyo hindi ko siya masyadong gusto. Kasi hindi clear yung gusto kong mangyari. Pero sa powerlifting, isa lang yung goal. Magdagdag ng plato talaga sa barbell. And nung huminga ako ng tulong kay Raf Kahili, doon ko mas nakita. In fact, buong team ko nagpa-powerlift na ngayon. Na-install kami ng gym sa opisina. So as in, lahat talaga kami. Nagbubuhat na, di ba? Ngayon, ang totoo niyan, weight training talaga, resistance training, talagang naramdaman ko talaga yung quality of life improvement na binigay niya sa akin. Like, malaking-malaki talaga. Hindi na nangyayari yung may pupulutin kang ballpen sa sahig, sasakit yung likod mo. Hindi na mangyayari yung umakit ka sa gate sa hagdan, may mga muscle na sumasakit. Kasi nag-a-adapt yung katawan mo sa maximum loads na binubuhat mo eh. And actually, no, hindi ko sure kung magmamaterialize. Pero ang goal ko talaga with powerlifting is to compete sa Masters Division kapag age 40 na ako. Wow! Yun talaga yung goal ko. Yun yung goal ko. Hindi ko lang talaga alam kung kaya ko bang keep up yung training kasi medyo matindi rin yung training eh. It's 4 hours a week and 4 hours a day, 4 times a week and every training 2 to 3 hours siya. So medyo mahaba rin talaga yung i-dedicate na oras. And syempre, kailangan kong i-divide yung oras na meron ako sa work, pamilya, training, sarili, and other things, di ba? So, hopefully, makip up ko yung training ng matagal na matagal and hopefully, makapag-compete ako sa platform, pagpasok ko sa tamang edad, age group, di ba? And siguro sa lahat ng nanonood, no, kung ako nagawa kong mag-start at 36, it's never too late for anyone. In fact, meron tayong isang Asian champion na lifter na nag-start siya, si Luisito Manuel. Nag-start siya at age 56 and naging Asian champion siya. So it's never too late for anyone. Thank you, Nino. So, 4 more. 3 more years. Yes. Masyado mo pinakabata. Thank you for that wonderful question. So for the next question, we have Jemima from Pet Crew. Hi Nino, I'm Jemima Pep Crew and congrats on being Spot's June 2026 Weekender cover star. So my question po is, what flavors from Malabon do you think the world is missing out on? Flavors from Malabon. Alam mo, medyo nahirapan ako dating i-identify kung ano ba talaga ang flavor ng Malabon. Kasi yun yung flavor na kinalakhan ko. Diba? Doon ako nagmula, akala ko this is the normal thing. Akala ko yun siya. Nung nag-culinary school ako, and lumabas na ako, merong isang bagay na talagang akala ko was so normal
hindi pala siya masyadong normal sa ibang lugar. And that is patis. The use of patis. Yun talaga, patis sa lahat ng bagay. As in, may nagtanong nga sa akin, patis lahat ang ginagamit mo sa lahat ng papaalat mo. Oo, I mean, as long as it's dry, like hindi naman ako maglalagay ng patis sa breading, which to be honest, nag-try na akong gumawa ng salt from patis for dry applications. Kailangan ko pa ng konting oras para i-experiment yung bagay na yun, para pwede na rin akong gumamit ng patis for dry applications. Pero, ang sumunod na tanong sa akin, kahit sa itlog, pag nagprito ko ng itlog, patis nilalagay mo. Yes, oo naman. Pwede naman. Matansik nga lang kasi liquid yung patis di ba? Pero, bukod kasi doon, sa patis na ginagamit namin sa pagluluto, nagsasawsawan din kami ng patis. The thing about patis kasi, ay hindi, well, siguro for me, kasi sobrang exposed ko sa bagay na to, hindi siya mabaho for me. In fact, nilalabas niya yung natural na lasa ng pagkain in such a way na hindi nagagawa ng salt lang. Diba? So, nung nagkaroon na ako ng platform, such as this one, hindi naman ako nag-decide na, sige, patis gagamitin ko sa lahat para malaman yun kasi malabon ako. Hindi siya artificial. Yun na talaga yung ginagawa ko from the very start, di ba? So I think yun talaga. Like, kailan ba ako? Huli akong gumamit ng asin. I guess, nung gumawa ako ng cake. Kasi, hindi naman tayo maglalagay ng patis sa cake. Alam mo yun? Pero to be fair, nakagawa na ako ng dessert na may patis. Bread pudding ata siya na may salted caramel. Yung salt na ginagawa ko yung patis salt. Oo, again, kailangan ko i-refine. Pero the idea is that. Pero yun nga, patis talaga. I think yung taste na tingin ko kailangan i-adapt ng buong mundo. Kasi nag-agree ang buong mundo na kailangan natin ng umami. Di ba? Bakit hindi na lang, I mean, may mga soy sauce sa ibang lugar, merong, actually, tawag nga nila sa anchovy ay Italian MSG. Ano ba naman ang patis? Ganun din naman yun di ba? Anchovy sauce na ang tawag sa ibang lugar din So I think, mas magiging masarap ang pagkain ng buong mundo kapag gumamit tayo ng patis. Sparingly. Pero iba ba talaga yung gamit sa iyo? Well, nag-try ako ng side-by-side comparison. Yes, kaya ko siyang i-determine. Hindi ko alam kung ako lang. I believe kahit nanay ko kaya. Or kahit sino. Alam mo, weird. Kasi, parang kang lumasa ng paano ko sasabihin? Meron siyang, pag umiinom tayo ng cappuccino, walang asukal, walang asin, it's just milk and coffee. Pero kapag ininom mo ng konti, sinip mo ng konti, meron siyang underlying saltiness May ganun yun may hinamnam siya Ganun din ang magandang quality ng patis, hindi alat pero may underlying sweetness siya. Meron siyang lasang matamis na hindi na masyado napapansin kasi saksakan ng alat talaga. Pero if you know, alam mo yun, at least para sa akin, in a pinch gagamit ako ng patis na alam mo yun, hindi galing sa malon. Pero if I have the choice, syempre yung patis talaga na nakasanayan. Thank you for that. Actually, share ko lang po na sa inyo ako natuto gumamit ng patis kasi I've started watching you since pandemic. So, sabi ko, bakit lagi gumagamit ng patis si Ninong Rai? At kasi nakakatakot gamitin yung patis kasi super alat niya. But if you use it like in moderation, masarap pala talaga siya gamitin. So, yun, share ko lang po. This next question naman po is for Sir Jerome Gomez po. My question is, how do you want Malabon to come across in this story? A backdrop or a central character as well? I think in this story, it's like a supporting character too. We've done a Malabon heritage tour. We've done a Malabon guide already. There we went to Palenque to try Okoy. We had Dolores Kahaning. Na may dalawang version pa lang dun. Mas marami pa sa dalawa. Yun. So, pero iba yung, alam ko na, iba yung Malabon ni Ninang Rai. Parang meron siyang sariling, we didn't try to sell a turista Malabon to us, but just really talked about the authentic Malabon of his youth and of his current life. So, kaya dinala kami niya sa Judy Ann's
Crispy Bata, which is, I guess, one of his more favorite spots in the city. We'll make sure to try that po. Thank you so much po. Thank you. Thank you, Jemima. So next question is from Aldrin of Lionheart TV. Hello po, I'm Aldrin from Lionheart TV. My question is for Ninong Ray. We all know that your online presence, even before your first book came out po, medyo malakas yung traction. What made you, or parang ano yung turning point na to, parang kailangan niyo pang gumawa ng book pa? Tama. Kukwento ko ba to? Hindi, no? Go lang. Sige lang. I mean, nabutan ako. Pero, ever since, parang I've always wanted to write. High school pa lang talaga. Hindi lang siya bagay sa akin. Alam mo pag high school, or even up until now, meron kang identity. Like, yung identity na, eto ako. At minsan gusto mong ilagay lang yung sarili mo sa kahon. Nakakalimutan natin na minsan, ay hindi pala minsan, palagi, ang tao ay multifaceted. Marami tayong, kung ano-anong mukha. Minsan kaya, ikaw pa yung mukha natin, kung paano tayo kumaharap o nasa sitwasyon tayo. I never did well in school. Never. Hindi talaga. Ang laki na kinita na school sa magulang ko kasi nagsasakat na ako ng remedial pa ako. Lahat. So, nung na-realize ko na gusto kong magsulat, hindi siya bagay sa akin. I was in high school. Tinry ko na. Hindi siya bagay sa akin. To the point na, nung nagsusulat ako sa, alam mo yung, meron ka notebook, no? Andito yung notes mo, tapos tatlong pages na yun kasi hindi ka na nagsusulat. Tapos magsisimula ka sa likod ng notebook na yun, na para bang iba siyang notebook. Sa ganun ako nagsusulat, pabaliktad. Doon ako nagsisimula sa likod. So doon ako nagsulat ng something, tapos nakita yun ng kaklase ko. Tapos binigay ng kaklase ko sa English teacher ko. Tapos pinagtawanan ng English teacher ko kasi parang, parang kapal naman ang mukha mo, hindi nga makapasa sa subject ko, tapos nagagawa mo kung mag-ganyan-ganyan. So tinigil ko siya in real life. Tinuloy ko siya online. Back then, wala pang Wattpad, walang ganyan. All we had was a gaming forum. Yes, forums para sa mga bata dito. Yan po ang mga lumang FB groups. Opo, forums na yan, sasadyain mo talaga siya, pupuntahan mo kung anong topics na gusto mo i-discuss within doon sa bounds ng forum na yun. And doon sa forum namin, that was gaming. So, gumawa ako ng storya doon. Wala lang. Like, medyo, ayaw kong ginagamit yung term na to, pero para siyang fan fiction in a way. Pero ginawa ko lang talagang entry point yun to sell a story, a love story actually. So, ginawa ko yun, maraming nagbasa, and sabi ko, kaya po, baka nga pwede ito, pero admittedly sobrang pangit, ginawa ko talaga. As in, pangit talaga, pero kahit gano'ng kapangit yung ginawa mo, kapag nakakuha ka ng recognition, parang maniniwala ka na sa sinasabi nila eh, alam mo yun, di ba? Tapos, tumawid yun until college. Nagsusulat-sulat pa rin ako sa college, minsan nasa LRT ako, monumento hanggang Vito Cruz. Imbis na bumaba ako ng Vito Cruz, kapag nakaisip na ako na susunod na chapter, diretso na ako niyan hanggang EDSA. Sakay ako MRT, babagsak ako sa SM North. Oo, hanggang SM North lang yung North Ave. Oo, tapos magsisigarilyo ako sa isang kapihan doon dati kasi pwede habang nagsusulat. So, medyo umikot ng konti yung buhay ko doon. Yung mga nakilala rin akong tao doon. Tapos nag-try akong sumali ng school publication. Ayaw ko pala pag inuobliga ako. Gusto ko pala kapag gusto ko lang. So, essentially, gusto ko talagang magsulat. Gusto ko talaga. Pero, I never took it seriously kasi hindi ko talaga siya makita na bagay na kaya kong idikit sa pagkatao ko. Kasi writing is so smart eh.
sobrang academic ng datingan eh. And hindi ako ganun talaga. So nung dumating itong si Leo at sa amin at sinabi na, gusto mo bang gawin ito? Oo, syempre, gusto kong gawin yan. I mean, hindi rin naman talaga naging madali yung proseso. Kasi, ano to eh, print to eh. Wala nang balikan to. Pag nagkamali ka na dito eh, di ba? And, tinulungan naman nila ako ng mabuti kung paano every step of the way. As in, sobrang ganda. And, doon sa second book, medyo alam na nila kung paano ako magtrabaho. So, medyo mas naging swabe ng konti yung proseso ng libro. Pero essentially, just to answer the question, kung bakit ako pumayag dito, kasi gusto ko talaga siya noon pa. Na hindi ko lang hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong tanggapin na makakadalawang alam mo yun? Like, come on, hindi ako yung itsura ng taong magkakaroon ng dalawang libro. Maging totoo tayo dito, di ba? Pero, andito na tayo at kahit kailan hindi tayo tatanggi sa grasya. Maraming salamat sa amin. Mahaba ba deadline? Ay, napilitan silang habaan. Totoo yan. One more question. Sige. With your contents very quirky, medyo mabenta sa masa yung mga content mo online, maitatawid po ba yung quirkiness nyo sa book na to? Or merong ibang taste yung book na to sa mga readers? Maganda tong, well, yung first book kasi, ang goal namin din was, tignan muna natin, yung mga pinakasikat mong recipes, ano natin yan, ilatag natin yan, gawin natin yan. Okay, sige. Yung second book, kutya, di ko matapos yung first book, second book na agad pinag-uusapan di ba? So yung pinag-uusapan namin, parang nag-end up kami, ang idea ng second book was, pumanap ng mga moments sa buhay ko na may kinalaman sa pagkain, and dahil food is life, alam mo yun, napakarami. So kapag binasa mo yung libro, hindi talaga yung recipe yung kukunin mo doon. Kasi mayroong mga recipe dyan. I think, on top of my head, may mga recipe dyan na 3 ingredients lang kasama pa yung tubig doon. Oo, I think may... No, may isa lang. Yung isa 3 ingredients pero walang tubig. Yung isa. Pero yeah, hindi mo talaga siya bibilin for the recipe. Although, of course, you can. Pwede mo pa rin siyang sundan at mahusay para malalabasan ng pagkain mo. Pero more on the story. Like, anong meron dito sa pagkain na to at bakit to significant sa buhay ng isang random na bata mula sa Malabon. May touch of humor, syempre, kasi yun yung kahit anong bagay na ginagawa ko, I try to be, is funny. Try being the keyword here, so hindi kayo natatawa sa akin, problema niya yan. Yes, may kita mo pa rin naman yung personality ko doon. Actually, ang dahil kong naririnig, na kapag binasa mo yung libro, parang naririnig ko na yung boses ko. So I think, naging successful naman kami sa bagay niya. Thank you po. Salamat. Okay, thank you, Aldrin, for that question. Next, we have Eunice from Club Plus. Hello, good afternoon po. I'm Eunice, and I actually met you a few months back po sa event. But, Wait lang, saan event to? sa Nor po. Siya po yung boyfriend na sinasabi kong fan na fan. Andito ka na ngayon. So, yeah, my question is related to your hometown po and how it influenced who you are. Kasi I also came from around the area. I actually grew up in Caloocan po and was from Obando, so it's really near. Pero I don't know much about Malabon just yet, aside from everything I watch from your videos. But I just want to ask, how has growing up in Malabon influenced the person that you are today, both on and off camera? Meron akong kaklase na bumisita sa akin after college. Kaibigan ko to, mabait to, so dumating siya, tara pre, ikot tayo motor. Nilagay ko siya sa motor ko, dalawa kami malaking lalaki sa isang maliit na motor. Tapos, tinuturo ko sa kanya, ito, Judy Escrisipata, napakasarap dito. Ito, Hazel po ito, ganyan. Dito mo tinuli. Ito. So, kinukwento ko lahat.
Tapos, ang ending ata nun, parang bumili lang kami ng, I think, Valencia Triangulo, tapos nagbuo kami, ano ba yun? Tapos uwi na kami sa bahay, tapos nagkukwentuhan kami. Tapos sabi niya sa akin, bakit ganito sa inyo? Ano ibig mo sabihin? Bakit parang lahat ng kanto may kwento ka? Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Dito ako lumaki. Hindi kasi, pag dinala kita sa amin, wala akong maituturong ganito eh. Like, ituturo ko sa'yo, eto, may mall kami dito. Eto, meron kaming gantong fast food chain dito. Pero hindi ko maituturo sa'yo na meron dito masarap na ganito. Hindi ko maituturo sa'yo na itong kanto na to, isa sa mga defining moments ng buhay ko. Hindi ko alam kung siya may problema o ako. Kung wala na ba siyang pakialam sa kinalakhan niya, o masyado ba ako may pakialam dito sa kinalakhan ko? Hindi ko alam. Pili ko sa magkabilang spectrum kami, alam mo yan. Pero na-realize ko din kasi, eto, alam niyo yung naging meme to recently kapag nakakarating tayo ng Philippines sa international. Oh, Philippines! Diba may ganon? Ganon din sa Malabon. Kapag nakakarating kami ng Malabon, Malabon! Malabon! Lagi kaming ganon kasi it's very seldom na marinig namin yung sarili namin sa kung saang bagay man. Alam mo yun? So, yes. So, I think kapag nakakarinig kami ng kanya, recognition. Alam mo yun? So, siguro dahil hindi naman, una sa lahat, hindi mo kami pupuntahan unless may kakilala ka doon. Kailan lang ba nakilala ang Malabon bilang, culinary destination? Nito lang naman yan, di ba? So, hindi talaga, duro na kasi na NCR yan eh. Paglampas mo, nagpapike nga kami ng bata kami, meron doon malaking plato, you are now leaving NCR, nagpapike kami doon, para lumalaw. Alam mo yun, duro na talaga siya ng NCR. So, I think, sa tanong mo, kung paano niya hinubog yung pagkatao ko, pwede kong sabihin na meron mga challenges, akibat sa pagiging isang residente ng Malabon. Pero sa totoo lang, lahat naman tayo, kahit saan tayo nakatira, may mga challenges tayo kinakaharap eh. Pero yung mga specific challenges na yun, tinuruan niya ako ng grit, tinuruan niya ako ng determination, at saka tinuruan niya akong maging proud sa roots ko, kahit yung proud na yun ay yung pride na yun ay hindi super loud. May ganun eh. Merong pride na nagsusumigaw. Merong pride na, Malabon, yes of course. Alam mo yun, may ganun ako. May ganun ako. And hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng Malabon, ano yung susunod ito gusto ko? Tapos biglang naska naman ako, whoops, balik tayo, ano yung Malabon na? Ano yan? Okay, same old. Pero still, alam mo yun, kapag nakakita ka ng ganyan, kasi ngayon lang naman eh. Ngayon lang nabibigyan ng recognition ng Malabon talaga. And naniniwala ako na sorry, ito medyo off topic ng konti ito. Pero alam niyo ba, yung pundasyon ng bahay namin, as in yung buong street namin ay gawa sa oyster shells. Nung lumabas yung Google Earth sa mga matatanda na dyan, wala kami sa Google Earth. Kasi reclaimed lang yung kinatatayuan ng bahay namin. Puro oyster shells siya. Diba? Kapag naghukay ka diretso pababa, pag naghukay ka ng kanal doon, puro oyster shells may kita mo sa gilid. So, that comes with few challenges din. Tapos, hindi mo siya pwede piliin eh. Pag natututo kang mahalin yung bagay na hindi mo kayang baguhin paminsan-minsan eh, di ba? And I think, pwede maging toxic yung bagay na yun, pero in my case, hindi siya naging toxic. Mas nagamit ko yung pagmamahal na yun, yung, sabi nga nila, people tend to love their chains. Na pwede mo tingnan yung, yung statement na yun, as pangit or as maganda. In my case, naging maganda siya sa akin kasi kahit saan mo ako dalhin, kaya kong yumako dahil galing ako sa Malabon. Thank you so much for that po, and it's actually heartwarming. Especially as someone who came from around there and
actually very traffic po kapag nandun na galing na papunta po rin sa mga events sa South. But I also want to ask a question po to Sir Jerome. Since you were able to highlight Ninong Rai's roots very well, I just want to ask what this means for Spot and what kind of stories you're gonna feature next po. Oh, actually, Spot is really known for like doing city guides. So we want to keep doing city guides, but also with personalities like Ninong Rai at its center who have like real, authentic stories to tell. So that's really the direction. Thank you so much. Thank you so much po for you both. That's all. Thank you. Thank you. Thank you, Eunice. So next we have Krista from Esquire. For Ninong Rai, you mentioned earlier na you're trying to train for powerlifting, but you also have to balance kasi syempre may pamilya ka, and then you have your work, ganyan, and then creation. How do you balance all this? Parang pag ayaw mong bumangon to do this, paano? Anong nagpupush sa'yo? There is no balance. Walang balance talaga. Something has to give talaga. Like, lahat tayo may gustong gawin. If only we have more time eh. Realistically speaking, wala naman din tayo extra oras eh. Alam mo yun? Tapos, may nagsabi lang sa akin dati, you don't find time, you make time. Alam mo yun? So, paano? Ang pasok namin sa opisina ay 8 a.m. Ang uwi namin ay around 5. Nagsisimula akong magbuhat at around 5:30 to 6 a.m. Ngayon, habang nagbubuhat ako, nagsisend na ako ng market list sa kanila. Namimili na sila, inaayos na nila, nag-set up na sila. So by the time na dumating ako sa studio, darating ako around lunchtime, diretso shoot na kami. Kasi, sa totoo lang, yung task na yon, yung pagsisend ng market list, pag-iisip ng content, gagawin ko rin naman siya sa office eh. Gagawin ko rin naman siya. So, hindi ako pumapasok ng 8 hours, pero nagtatrabaho ako for more than 8 hours. So, ito pa isa. Kaya rin ako umaga nagbubuhat kasi, pero sense of guilt sa akin, kapag magbubuhat ako after kong magtrabaho kasi nalaabot yung anak ko sa akin, yung asawa ko sa akin. So, kailangan, kapag tulog pa sila, singit na ako dyan. Ngayon, siguro, like, inuhugot yung motivation. Hindi ako naniniwala sa ano eh. Medyo weird yung salitang motivation. Kung iisipin mo, go to the gym 4 times a week, 3 hours a day. Bakit? Bakit mo siya ginagawa? Yung sagot ko ba sa bakit na yun? Yun ba ay motivation? Ano ba ibig sabihin ng motivation? Yun ba yung urge or yung want mo na gawin yung bagay na yun? There comes a point, kasi may tipping point kasi yan eh. Like, there comes a point na parang mailalagay mo siya sa bucket of things that you do in your day na non-negotiable siya. Hindi lahat ng tao nandito ngayon ay gusto nilang nandito sila. Karamihan, ayoko sabihin karamihan, pero may mga ilan dito, nandito kayo kasi trabaho nyo to. Kahit ayaw nyo makita yung pagmumukha ko. Kunyari lang, alam ko namang lahat kayo gusto nandito. Pero kunyari, maglaro na lang tayo. Ngayon, kung may lalagay mo yung mga, say, going to the gym sa kategory ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo na non-negotiable. Like for example, anak mo, nasa school, kailangan mo sunduin, ayaw mo, pwede ba yun? Pwede bang ayaw mo? Hindi pwede yun, hindi pwede yun. Kunyari, ayaw mo pumasok ngayon kasi tinatamad ka, pwede ba yun? Kunyari, ayaw mo makita si Ninong Rai, pero pinapapunta ka, hindi pwede, punta ka dito, men, hindi pwede yan. So, basta mailagay mo siya dun sa non-negotiables mo, hindi siya magiging mahirap. At saka isang bagay na nakatulong sa akin is treating it like a sport. Like, gusto natin ng abs.
sabihin natin gusto natin yan. Pag naiintindihan mo kung gaano katindi yung dedication na kailangan mo para makuha yung abs, tapos kapag nagpahinga ka na 1 linggo, mawawala siya, hindi mo mararamdaman na worth it yung bagay na yun. No offense sa may mga abs niyan. Sorry, Sir Leo, alam ko meron ka. No offense sa kanila. Pero, if you treat it like a sport, mas magiging madali siya. Alam mo yun? Like, to be honest, no, may isang beses, napatrip ako kasi yung pangit yung pintura ng gym ko. Pero yung sinasabi ko kasi, para sa pamilya ko to, ginagawa ko to para ako yung maging best version ng tatay ng mga anak ko. Ano to, alam mo, medyo kasi lumalingin mo eh. And ako lang magsasabi nito, lahat ng tatay sinasabi to. Na gusto nila maging best version. Yan, lagi nila sinasabi yan. Pero ako lang siguro yung tatay na magsasabi na, at least for me, hindi yung totoo. Ginagawa ko itong bagay na to kasi nag-i-enjoy ako. And kung yung enjoyment ko, magbe-benefit yung pamilya ko in the long run, bakit hindi? Hindi ako magsisinungaling para sabihin na, itong ginagawa ko na to, like, this is equivalent na paglaro ko ng Dota. Pag kumaling ba ako mag-Dota, magbe-benefit yung pamilya ko? Hindi naman. Hindi naman, di ba? Pero pag nag-gym ako, baka mag-benefit yung pamilya ko. Daddy ko, malaki katawan. Pwedeng iyaman ng anak ko yun sa school nila, di ba? Pero secondary, ginagawa, malinaw sa akin na ginagawa ko to for me. Kung may kung makikinabang dito, di good. Pero ako muna. I do this for me. Kasi if we don't do something for ourselves, I mean, paano na tayo magiging functional na tao niyan, di ba? Gusto naman na. Ayoko. Minahala ko ng asawa ko ng mataba ako. Baka mamaya pag nagka-abs ako, palitan ako. Okay, second and last question. You're around food every day. How do you make sure na you're eating right and yeah, I guess aside from strength training. Tsaka minasya mo kanina parang sparing me yung paggamit ng panty. So, how do you avoid all the bad food siguro? I don't. Actually, no, ito. Yung coach ko na to kanina, nagpunta ko kanina bago pumunta dito. Andun yung coach ko. Sabi niya sa akin, every time magkikita kami, kasi hindi naman siya araw-araw nandun eh. Hindi magkakasawaan kami. Tatanong sa akin, ano ba the weight? Ano ba the weight? For him, masyado na akong payat. Kasi we're trying to keep my weight at around 105 kg kasi 18 division na bala kong pasukin in the future. So ngayon, I'm currently at 98. Nag-97 ako. Sabi ko, tigil ako mag-track ng calories. Tigil ako mag-track. Protein lang ita-track ko. For a month, ginawa ko yun. I only gained 1 kilo. I only gained 1 kilo na kinakain ko lahat. Nakita niyo ba yung kinain ko kanina doon? Pagdating namin, nilatagan kami ng pagkain. Wala akong pinalampas. Meron 3 klaseng french fries na kinain ko lahat. Wala akong pinalampas talaga. May corn dog dyan, napakasarap. Nakadalawa ako. Nanghingi pa ako ng extra plato ng ham. Siguro naka 8 slice ako. Sorry sa hindi makakain. May 2 klaseng keso dyan. So kinain ko talaga lahat. Kasi dahil hindi nga ako naghahabol ng abs or ng magandang katawan, ang goal is to lift maximum weights. Secondary lang talaga yung pagbawas. As long as you're there sa weight class na gusto mo. Actually, no, nakakatulong pa sa leverage siya kasi you need mass to move mass. Diba? So, lagi sinasabi ng coach ko, magtaas ka ng timbang, dagdag ka calories. Mag 3,000 calories ka. Maabol lang natin yung weight mo. Kasi nung bumagsak yung weight ko talaga, medyo nahirapan ako sa squats ng pod kasi yun yung pinakababagsak talaga kapag bumaba yung timbang mo. So, dahil malinaw sa akin yung goal ko, hindi ako concerned na tumaba ulit, provided hindi ako lalampas sa 105. Like, for example, yung taba ko, maging triple yung taba ko, pero 105 pa rin ako, pero I'm able to move double of what I'm lifting right now. Okay lang sa akin, kasi malinaw sa akin kung ano yung gusto ko. So, hindi naman siya masyadong naging mahirap for me. Kasi, the good thing kasi sa culinary school kasi meron kaming nutrition na class. So, tsaka nagtrabaho ako sa restaurant. Kung may nagtrabaho sa restaurant dito, alam niyo kung ano itsura ng 30 grams na karne. Kasi tinatakal namin yan. 50 grams na karne, kaya mong i-eyeball yan. 60 grams, 70 grams, 100 grams ng protina, kaya mong i-eyeball yan. So, ako, paminsan-minsan, ito yung popolis, susubo ko, this is around 30 grams. Inonote ko yan.
kahit hindi super accurate. Kasi may timbangan ako dito, titimbangin ko ba yung corn dog na binigay sa akin kanina? Hindi. That's not, at least for me, hindi dapat ganun mabuhay. Hindi dapat ganun mabuhay. Well, kung may mga taong masaya sa nagtitimba ng pagkain, who am I to say na mali yung ginagawa nila? Hindi. Pero at least for me, ayoko magtimbang-timbang lagi. Pero at least, like, may general idea ako dun sa kinakain ko. Eh, sasabihin na iba, di walang point kasi hindi rin naman accurate yung ginagawa mo. Fair. At tanggapin ko yung bagay na yun. Pero, hindi naman din ako masyadong malayo sa targets ko. So, I think mas pipiliin ko na lang maging 90% accurate than 100% miserable. Alam mo yan. Thank you. Thank you, Krista. Next, we have Avram from Smart Parenting. Again, Ninong Rai, congratulations on being Spot PH's June 2026 cover star. And congratulations din dahil you have a growing family. You are now expecting your third child. And medyo napag-usapan mo nga din kanina yung pagiging father, no? So I guess because our viewers see you in social media as this personality, very funny, but then how are you, siguro they want to know how are you as a father? How is Ninong Rai as a father at home? So yun yung tanong. Yung panganay ko is already grade 4. Oo, so malaki-laki na. Nakaintindi na, ganyan. How am I as a father? Siguro ang unang tanong kasi dyan is, ako sa akin na, kung lumaki ba yung anak ko na parang ako, magiging masaya ba ako? Or if kaya kong ispat yung future ng anak ko, pero ang basis niya is yung pagkatao ko, alin sa mga qualities ko yung aalisin ko at alin yung mga i-retain ko. Ang gusto kong i-retain niya is yung grit and sipag ko, na I don't think hindi enough na ikwento ko lang sa kanya na anak maging ganito ka. Parang kailangan maging ganito, kailangan gawin mo itong bagay na ito. Kailangan dumaan siya sa paghihirap eh. Like, for example, like, kung ako, hindi naman ako naka-experience and challenges sa buhay ko, hindi ko rin naman makukuha yung grit na meron ako eh. Alam mo yun? So, I mean, gusto natin maniwala bilang magulang na our words mean a lot. Like, susundin nila yung sinabi natin, pero in reality, hindi. Alam mo yun? Nung kahapon, actually, ang ganda yung na tuloy ako kasi kahapon, sinabi sa akin ng anak ko, hindi mataba yung anak ko. Pero apparently sa school, diniscuss sila ko na yung BMI, medyo matanggal yung anak ko. Sabi nung tinatawag daw siya mataba ng mga klase niya. Tapos, sabi ko sa kanya, are you fat? No. Ang hirap, note ko lang mahirap magalit ng English ng dire-diretso. Tinuturuan ko na ng Tagalog yung anak ko para pwede ko pagalitan ng diretso eh. Nawawala yung intensity kapag English eh. You De, pero sabi niya, are you fat? Sabi niya, no. Oh. Why do you listen to them? Why do you get hurt when they call you fat? Kasi it's not true. What if I tell you that your hair is brown? Are you gonna get hurt? No. Is your hair brown? No. O ba't hindi ka nasaktan? Yung sinabi akong isang bagay sa'yo na hindi naman talaga true. Do you believe that being fat is bad? Is it something negative kaya ayaw mong tinatawag ka nila ng ganon? Sabi niya sa akin, no. Hindi daw. So you think me being fat is okay? Yes. Yes. Ay ko, anak, kung tingin mo na masaba yung pagiging fat ni daddy, okay lang. Walang problema doon. Kasi ayoko rin, take note, English ko sinabi sa kanya to, pero please, patagalogin nyo na ako dito. Ayoko rin na ma-experience mo yung na-experience ko.
I don't think being fat is bad. Pero if I'm able to save you from the bullying that I got when I was a child, I'm gonna do that. Ayan na tayong istorya ko. Ayan tayo. So, eventually, umalis siya. Pumunta siya sa nanay niya. Sa naman nagsumbong. Hindi niya mahanap yung sagot na gusto niya sa akin. Nagsumbong naman sa nanay. So, yung nanay yung kumausap, lumabas din na, oo nga, tingin niya ang pagiging mataba ay hindi magandang bagay. I mean, alam ko naman, nakita ko naman din sa bata. Hindi niya lang masabi sa akin kasi ayaw daw akong masaktan. Too late son, I'm already hurt. Joke lang. Pero, nag-usap kami ng asawa ko hanggang madaling araw. Nag-usap kami kanina about that. Yeah, nag-usap kami about that. Sabi ko, saan ka nang galing yan? Siguro kasi the fact na nag-gym ako and gusto kong baguhin yung sarili ko. Baka yun, or baka kasi yung asawa ko, puntes, sinasabi niya, taba-taba ako na ngayon, la. Baka yun din. Makapangyarihan masyado yung mga sinasabi natin at pinapakita natin eh. Pero ako, kung paano ko kausapin yung anak ko, panganay kasi palang yung nakakausap ko. Yung bunso kasi, ganun pa lang yan eh. I mean, factory settings pa yan eh. Wala akong makasabi dyan. Pero etong panganay, may personality na to. So, kinakausap ko siya like an adult. Alam niyo yung Magic the Gathering? Yeah. Magic the Gathering, card game, yes. Naglalaro ko rin since 2006. Yung anak ko, pinaglaro ko rin. And ang Magic the Gathering ay hindi laro pang bata yan. Laro pang matanda yan. So, pag naglalaro kami ng Magic the Gathering from 12 noon up until 4 a.m., may mga game rates kami ganyan eh. Sinasama ko siya. Kasi gusto ko siyang sumama doon para matuto siyang kumausap ng matanda. Hindi siya ma-intimidate sa matanda. Kasi puro matatanda kami. Mga kalaro ko, puro may anak na lahat eh. Alam mo yun, matatanda talaga kami. And tinitreat ko siya as an adult kasi panganay siya. Kakailanganin niya yung tibay na yan. Pagka yung kapatid niya ay nagsumbong sa kanya na binubuli siya, dapat may kaya siyang gawin. Ano pagkakaroon ng panganay kasi? Parang pagkakaroon ng pagkakaroon ng parang executive assistant yan. Bago makarating sa iyo yung balita, solve na dapat. Bago makarating, pag sinumbong, Dad, binubuli si kapatid ko sa school. Anong ginawa mo? Okay na po. Good. Ganun dapat. Kailangan kaya niya mag-solve ng problem solution. Hindi ko siya binibaby. Yun yung pag-ano namin dalawa ng asawa ko. Like kapag hindi siya mabuksan na, say tubig, Dad, can you open? Have you tried opening it? Show me that you tried. Pag tinatry niya, ay bubukas ako bubuksan. Pero ay pakita mo sa akin na tinry mo. Kasi ikaw yung susunod sa akin. Diba? Alam yung linyahan na magulo na pupuko na matay. Kailangan alam natin yung bagay niyan. Pero totoo naman kasi yun, ang panganay, dapat matindi ang pundasyon niyan. Kasi yan ang talagang susunod sa'yo. And I think, medyo nakukuha niya naman, nagpapakakuya naman siya dun sa kapatid niya. Hindi ko pa siya nakita magpalit ng daya, pero alam mo yun. Siguro, nga naman. Pagawa ko mamamaya. Pero yes, tinatrato ko yung panganay ko na parang adult na rin talaga. Ganun ko siya kausapin. Yes. Thank you for that. Update niyo po kami pag pinapalitan niyo na po ng diaper. Popost ko mamaya yan. Sige. Kung gising pa pag-uwi ko. Yes, thank you po. Now, my second question goes to Spot PH's EIC, Sir Jerome Gomez. Among all the personalities that you could have chosen for this feature, what was it about Ninong Rai that, and his story that stood out to you in your team? I think it's his authenticity. You know, sobrang fascinated ako doon sa kwento niya about growing up in the Calete. Na doon nagprepare yung tatay niya ng lunch, ng susunod na lunch nila pag medyo konti na lang yung mga namimili. It's a start na mag-prepare for lunch yung tatay niya. And I like those stories where you hindi immersed. Doon talaga, pinalaki talaga siya ng surroundings ng market at ng streets ng Malabo. So that's what's fascinating about it to me. That's really the hook of this story. Okay, thank you po. And again, congratulations Ninong Rai and to the entire Spot PH team. Thank you. Thank you. Next, we have Diane from GMA News. For Ninong Rai po,
How has your life changed since becoming one of the country's recognizable content creators? Ano mo lagi tinatanong mo sa akin yan? Tapos parang every time. I mean, pag nandito ka sa position ko, meron ng mga tanong na paulit-ulit eh. Tapos meron ka na rin templated na sagot na usually. Pero ito yung tanong na every time tinatanong sa akin, kailangan kung bigyan yung sarili ko ng a few seconds to really understand, to really reflect kung ano yung nangyari sa akin within the last 6 years. Nung nagsimula ako dito, I mean, hindi naman ito bagong kwento, no? Pero nung nagsimula ako dito, like, wala akong pera, pauna ako sa utang. I was 30 years old. Nanay ko pa bumibili ng maintenance meds. Yes, 30 years old pa lang po, may maintenance meds na ako. Maga kasi ako nagka-diabetes 18 years old. Sabi nila, naman ako daw sa tatay ko. Pero bakit una pa ako nagka-diabetes sa tatay ko? Bakit po ganun? Pakipaliwanag ko. Bakit ako pa yung nagturo mag-insulin sa tatay ko? Ano nangyari yan? Pero that's another story. Like, baon ako sa utang noon due to bad spending, you know, just being early 20s, not thinking ahead, failed business plans, alam mo yun? And hindi ko alam kung, I'm sure meron mga ilan dito na nabubuhay araw-araw at iniisip nila, kakain ba ako o magbabayad ako ng utang? Kung hindi pa kayo nabubuhay sa ganong klaseng pressure sa buhay. I mean, to be fair, no? Paalam mo din ako ng nanay ko. Kasi hindi ko kaya mag-stand on my own. Pero yung thinking, yung feeling na kahit kailan hindi ako makakaabante sa buhay dahil may utang akong hindi ko mapapayaran until the foreseeable future. Malaki yung utang ko nun. And alam mo, ang weird ng dasal ko din. Ang dasal ko din is, Panginoon, kahit pasaburin mo ako ng minimum wage for the next 20 years, mapura lang yung utang ko, kaya ko umangat. Kasi alam ko na marami akong monetizable skills. Alam ko na kahit saan mo ako dalhin, kaya kong gumawa ng pera. Pero wag naman yung starting from negative, Diyos ko naman, mahirap yun. Starting from zero, sige kaya ko. Pero starting from negative, that's hard. Mahirap yun. And nung nagkaroon ng Ninong Ray na, may pumasok. Unang pumasok na pera, around $3, $6 ata. Sumunod na pa, uy! Ito ayos na, totoo pa na ito pumasok nag-reflect Sabi ko, compute ako. Calculator ko, lumulutang ako kayo, compute ako, sabi ko, itong buwan lang yung kailangan ko para mabayaran lahat ng utang ko. Sige, sabi ko, mabayaran ko lang to. Okay na ako, ito na yung yung sagot sa hiling ko na mapura lang itong utang na to. Ito na yun. Simula kami July, na mag-anniversary na pala kami, malapit na. Noong December, meron na akong enough na pera para bayaran yung utang. Meron na. Naka-assemble na rin ako ng small team noon, tatlo kami. Ayun yung isa doon, ayan. Yung pinakagawa ko po dyan sa likod. Yes, kaway ka naman. Yan. Sabi ko, putya itong mga tao na to. Yung dalawa, si Jerome, tsaka yan, si Ian. Talagang sinamahan nila ako dito. Bigyan ko kaya muna sila ng reward. Bigyan ko kaya sila ng tig-isang Vespa. Sabi ko, kaso kapag binilang ko ng Vespa itong mga to, wala na akong pangbayad ng utang, halos maubos pera ko. Hindi naman siguro dyan matatapos. Hindi naman siguro pagpasok ng January, biglang zero ka na lang. Sige, bigay ko kaso. Baka, binigay na sa akin ni Lord yung pangbayad ng utang, ibibigay ko pa ba sa mga siraulong to? Binigyan na ako ni Lord ng sagot Ito na yun Ito na yung matagal kong hinihiling sige. Surprise ko sila, binigyan ko sila ng ito. Halos wala natin ng pera nun, halos wala pa na. So, medyo nag-back to zero ulit ako ng konti. Pero you know what? Pagpasok ng January, nabayaran ko lahat yung utang ko.
Isang buwan na nakalipas. Isang buwan lang talaga. Naalala ko yun, pagkabayad ko, pagkapos ng trabaho, umiyak talaga ako ngayon. Umiyak talaga ako. Ibang klaseng feeling yun. Doon nagsimula yung totoong reset ko. That was January 2021. Doon nagsimula yung totoong reset ko. Pagka-reset ko, kasi kailangan kong tanggalin yung bagay na yun eh. Kasi mabigat yun eh. Pagkatanggal nun, doon na talaga nagsimula lahat. Wala na ako iniisip na iba. Kung paano nagbago yung buhay ko, I mean, hindi na ako namimili between progress and pagbabayad ng utang. Palaging progress na. Palaging moving forward. And I think yun yung, I mean, pwede ko sabihin eh. Marami akong pwede ikwentong generic shit sa inyo na parang, ito yung nangyari sa akin. Ito, ganyan. Pero hindi. Mula nung puntong yun, pinaka nagbago sa buhay ko is I can always choose to progress myself. Yun ang pinaka nagbago sa buhay ko. Hindi yung, hindi, meron na akong hindi. Walang kwenta lahat yun. Pero yung ability for you to always choose, I mean, hindi natin laging ginagawa, pero meron kang capacity to choose, to progress yourself araw-araw na wala kang iniintindi, walang bagay na humihila ka baba sa'yo. It's a luxury na hindi lahat ng tao ay meron. At meron ako nun. Ay maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat na sumusuporta sa inyo. Last na lang po, right? Sa lahat po ng content niyo, is there a particular video po ba na masasabi niyo parang nagpabago sa career mo or talaga nagkaroon ng impact po sa iyo? Wala, pangit lahat. If meron, if meron, syempre, it's the Sisting Crispy Kare-Kare. Yung Sisting Crispy Kare-Kare niya, yung video na yan was made even before pagkaroon ng Ninong Ray. Kasi ulam lang namin yan ngayon. Alam mo yun? Professional Ninong, social, ganun yung ulam. Paano? Wala akong ginagawa eh. Kutya, nanay ko, ano ba gusto mong gawin, anak? Esportado talaga ako ng nanay ko eh. Alam mo yun? So, yun talaga. Kasi even wala pang Ninong Ray, yun yung dahilan actually kung bakit nagkaroon ng Ninong Ray. Kasi nung nag-viral yung video na yun, 8 million views siya sa personal profile ko. Sabi ng tropa ko, kaibigan ko si Elementary, sabi ko sa iyo eh, mag-vlogger ka, nino niya sinasabi sa akin. Mag-vlogger kami kasi kaya mo naman eh. Dati lagi mo sinasabi, hindi mo kaya kasi busy ka sa trabaho. Wala kang trabaho ngayon. So, anong excuse mo? Oo nga, no? Meron ako ilang libong piso na tira sa pera ko. Pagawa ako ng logo, ganyan, establish ko. Ano ang pangalan? Sino ba ako? Doon lumabas yung Ninong Ray. So, yes, medyo weird na pumili ako ng video na hindi nag-originate sa Ninong Ray. Pero, it's a video that made Ninong Ray talaga. Thank you, Diane. Next question is from CJ of Cloud Plus. Hello po, good afternoon, Ninang Ray. Gusto ko lang po sabihin, ang gwapo niyo po sa persona. Kung na-late ka na. Na-late na ako. Ayun po. Nakalimutan ko tuloy ko matatanong ko na joke. Normal lang. So, ito po. This is about your future plans po. Kasi we've seen you act, and then nag-write po kayo, content creation. My question is, what personal goals are you currently working toward outside of content creation po? And also, ano pa po yung new ventures na pinaplan niyo po in the future? Well, tulad na nabanggit ko kanina, yung sa powerlifting ko. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako sure kung kaya kong gawin to. Pero the reason why I'm putting this out here, sinasabi ko na sa maraming media people, parang mag-second thought ako kapag gusto kong tumigil. Alam mo yun? Tulong ko rito sa sarili ko para makakip to. Pero yun talaga yung isa sa mga personal endeavors na gusto kong pasukan din. Powerlifting ko kapag complete at age 40. Yun talaga yung goal ko. Ngayon, magtatatlo na yung anak ko. Yung bunso ko ngayon is 2 years old. Mga anak yung asawa ko at around October, I think. So, alam naman natin kapag may bagong panganak na bata, medyo, yun muna focus mo
focus mo talaga, di ba? So, ang goal ko talaga is paglabas ng bata, hindi maramdaman ng followers ko na nabisi ako. Na magawa namin siya efficient enough na the ball rolling, na walang nangyaring kakaiba, na hindi puyat yan, siniguro na wala yan. Alam mo yan, yun yung goal talaga namin. Ngayon, kakalipat lang din namin ng studio. Diba? Kakalipat lang din namin ng studio and sobrang freeing, hindi ka na naigamit ng likod ng bahay ng nanay mo para gumawa ng content at hindi ka na nag-iisip na baka sakaling masira ulit lahat ng gamit mo. So sobrang freeing niya and dahil doon sa freedom na binigay na yun, mas malaya kami gumawa ng content. Plus, mas hindi na nakakahiyang magpapunta ng bisita. Alam mo yan? Kasi dati pag nagpapunta kami ng bisita, pag umabo na, pinapauwi na. Umuwi ka na. Dali mo. Gusto mo kayo mo dito matulog. Umuwi ka na. Dali mo. Kaya, ano yan, mas proud na kami mag-welcome ng guest. So, siguro baka mas marami tayo ma-entertain na collaborations ngayon. Kasi meron na dedicated space para sa kanila. Ano pa ba ang gagawin ko in the future? I guess yun lang. Kasi in its essence, isa lang naman ang ginagawa namin talaga. Ang basis ng ginagawa namin lahat ay gumawa ng videos. Yun lang. So, siguro, gagawa pa rin kami ng videos, pero siguro ang pinakakailangang abangan dito ng mga inaanak ko is how do we utilize the new space? How do we utilize the new freedom that we have? And how do we keep things fresh? Hindi lang para sa inyo, kundi para sa amin din. Kasi kami bilang mga nagpo-produce itong videos na to, ayaw din naman namin na paulit-ulit. Ayaw din namin yan. Gusto namin gumagawa rin kami ng bago. Gusto namin medyo may konting challenges. Katulad yan, yung director namin na si Ian. Pucha, kahit tulog yan, kaya niya nang i-operate yung camera. Alam mo yun. Sabi ko sa kanya, patuloy natin yung kamay mo para may challenge ng konti. So, nagkakaroon kami ng mga bagay-bagay na gayagig sa amin ng konti without it being too big to the point na parang medyo napasubo tayo doon ha. Huwag naman ganon. So, meron kami mga in the pipeline pero I guess antayin nyo na lang. Pero for the most part, kung ano yung nakikita nyo ngayon will remain the same. What works today will still work tomorrow and may mga kunting adjustments na. Thank you so much, man. Looking forward for more pa po. Tanong ako. Sorry ba doon sa interview mo sa spa? One of the reasons, probably the most important reason that you're still in Manila is because of your staff. Because they need it. Right? So, gusto kong malaman, what does it take to be an team member? Ano hinahanap? Anong hinahanap? Parang may gusto kong apply dun sa libro. Ang totoo niyan, hindi ako nagpapa-apply. Basically. Wala, may nakita lang ako sa kasada. Wala akong trabaho. Pag ginagawa namin yan, well, pabisa-bisa nagpapa-apply kami, it never works for us. Hindi siya gumagana sa amin. Ngayon, usually, si Ian, kailangan natin ng ganito. Wala ka bang ano dyan? Wala ka bang tropa dyan? Wala eh. Kukulitin ulit bukas. Nahihirapan na tayo, pre. Kailangan natin extra tao. Wala ka bang kilala dyan? Wala eh. 5 linggo na. Wala ka bang kilala dyan? Parang meron. Actually, meron naman silang kakilala. Meron na silang internal na pangsala bago nila ipasok dito. So, dyan, yan yung paraan kung para napunta si Amity, si George. Kaya napunta sa kanya kasi cargo lahat ni Ian yan. So, lahat ng binabasak nila George, salary reduction kay Ian kasi siya nagpasok. Joke lang. Pero yun, relationship first before skill. Kasi yung mga skills namin, may skills pa talaga kami. Pero kung ano ba yung skills na meron kami, na ituturo naman yan. Kahit sino sa kanila, pahawalan mo ng camera 2. Pwede. Camera 1, yan lang, madamot yan eh.
Pero camera 2, kahit sino pa hawakin ko sa kanila, kaya nilang gawin. Kaya ko sila paghawakin ng third cam. So, I mean, kahit mapilayan kami ng isang tao, kayang mag-operate. Multiple hats ang sinusuot ng bawat isa sa miyembro namin. And siguro sasabihin nyo, mas efficient na magdagdag ng tao. Ayokong mapasukan yung team namin ng isang ugali na pwedeng lumason sa lahat. Alam mo yun? Ano bang, Diyos ko, may HR pa kami? 8 lang naman kami. Hindi, totoo yan. May HR kami, may assistant HR pa kami. 8 lang kami. Oo, legit yan. May grievance committee pa ako. Hindi, totoo. Like, legit yan. May suggestion pa. Wala. Sabihin mo sa akin yan. Hindi, pero yun. Ano talaga yan? Reto-reto yan mula sa kanila. Kasi gusto ko, ayoko nang magkakapaan. At least siya, kilala niya na yung ugali itong tao to. At alam niya kung paano ikukwento dito. Kasi, for sure, mag-post ako hiring another PA. Halimbawa. For sure, I can, you know, dahil kung makukuha, I can pick anyone. Pero, mas gusto ko yung relationship muna. Bago yung skill. Kasi, madali na ito yung skill. Diba? Character muna in your relationship. Wala nang culture fit. That's how we call it. Yes, culture fit. Correct. Okay, thank you for that question. Next is Ken from Smart Parenting. Hello, Ninong Rai. Congratulations as a spot weekender and your new cookbook. Doon na kitang na-meet yung first cookbook pa lang yung interview mo. So, I just wanna ask po, as someone from Smart Parenting, as a dad, what family tradition you wanted to pass on to your children? Pero pinag-usapan namin dati yung mga asawa ko. Gusto namin may ganito kami, gusto namin may ganyan kami. Pero kapag nag-set kami ng tradition, hindi mo magiging artificial yung feeling mo. Like, for example, gusto ko kapag Pasko, like, nanonood tayo halimbawa ng, I don't know, weird, pero Passion of the Christ, alam mo yun. I mean, pwede mong gawing tradisyon yun eh. Jesus eh, di ba, Pasko? Birthday. I mean, pwede mong gawing... Hindi, sir. Like, as someone from Malabon, yung mga tradition na nakalakihan mo. I mean, tradition na nakalakhan namin. Yung mga tradition na nakalakhan ko dati, hindi na pwedeng gawin yan. Halimbawa, ito. Yung dati. Alam mo, tumalangit daw ang aking ama, pero ang dami binigyan ng salmonera ng tao. Buti walang namatay. Pesta, bagong taon, may mamimigay sa amin nung grid na kawayan, pampabitin. Diba? Ano yan? Pampabitin. Ibibigay sa amin yun, parang gayon lang. Kami na, bahala maglaman, magtanto akong buhay to. Sige. Kasi Papa, ang gagawin niya, meron kasi isang batsa ng pareha. Kasi galit parokli sa palengke. Nandakotin niya, nalagay niya sa plastic ng yelo. Masosyal. Pucha, isang plastic siguro, baka 200 yung laman. So nakatakal na yan, ganyan, hindi pa nakabukol. Tapos, gagawin niya, lalagyan niya ng ulo ng manok, tapos lalagyan niya ng tubig, tapos isasabit niya doon. Tapos pag tinignan mo siyang ganyan, pag tinignan mo sa baba, wow, dahil barya. Pero kapag bumaba na ng konting ganyan yung pabitin, kita mo na yung mga ulo ng manok, paan ng manok, palahibo ng manok. Kasi ulo to. Hindi ko pa alam yung salmonella nun. Pero alam ko nang hindi malinis yun. Alam mo yun? Tapos putya, pag nakita mo talaga, ang malapit kasi hindi masama yung salmonella eh. Dahil ang laki ng pera doon, yung mga bata nagpapabitin, nadatagal ng mga binata, ng mga 15-16 anyos na. Putya na baka nadudurog yung mga bata. Tapos tatay ko, tuwan-tuwa talaga. Sabi ko, tapos naman pumagal sa yung mga tradisyon na nakalakang ko. Pwede ko ba pang gawin yun? Hindi ko na pwedeng gawin yun. Hindi na pwede, ma'am, yari tayo dyan. Hindi na pwede. Meron pa sa amin, tradisyon, tuwing fiesta, yung nakahubad, tapos magboboxing. Hindi ko pwede pagkawakay na. Bawal na yan, di ba? I mean, ako naniniwala ako, yung tradition setting nangyayari lang yan. Like for example ako, kapag meron akong I don't do well with celebrations. Like, hirap akong
mag-celebrate and don't celebrate my birthday. Like, si Alvin pa yung kailangan mag-remind sa akin na, oh, mag-anniversary na yung Ninong Rai. Oh, wala ba tayong 9 million follower post dyan? Oh, magti-10 million na tayo. Anong iniisip mo na para sa... Hindi, I just let it pass by. Hindi, wala sa akin yan. Yung mga bagay na yan. Like, I really don't celebrate anything. Like, I mean, syempre kailangan ko celebrate birthday ng asawa ko, yari ako doon. Yun sa akin lang, mga birthday ng anak ko, ganyan. Pero sa akin, mas gusto kong, okay, tunga na lang ako sa bahay, pahinga na lang ako, ganyan. Pero siguro ang isang tradisyon na nasiset namin, hindi namin to sinadya. Pero parang ganito na yung nangyayari. Ito yung birthday ko kasi meron na ako dalawang bagay na gusto. Isang malaking steamed fish at cathedral window ng Goldilocks. Weird combo, pero yes. Try nyo. I mean, hindi nyo pagsasabayin. Wala akong sinabi pagsasabayin. Wala akong sinabi. So ngayon, nung nakaraang Father's Day, sinabi sa akin ng asawa ko, order ka na ng isda. Ano bakit? Para saan? Hindi, magka-Father's Day, di ba? So ang tingin ng asawa ko, every celebration na may kinalaman sa akin, kailangan ng malaking steamed fish. Okay. Oo, naging ganun na siya for her. At di ko sabi, pang-birthday lang yan. Hindi ko kukontrahin yun, di ba? So, parang nagiging ganun na. So, ngayon, ano nangyayari sa amin? Like, kapag Pasko, bagong taon, regardless kung ano man yung kailangan i-celebrate na may kinalaman sa akin at involved ako, lagi may steamed fish yan. Yun, hindi namin pinili yun. Nangyari na lang siya. Sa ganun in-interpret ng asawa ko yung hilig ko, hindi namin siya like, gawin natin to, taon-taon na. Hindi. So, ganun siya. So, kung nakakita ka na steamed fish yan, may katabing gelatin, ako yun. May sineselebrate ako na. Okay, pero yeah. Wait, ano explanation ka? Yung mga parts of the chicken na nilalagay sa plastic. Wala! Nag-trip lang talaga. May pito ka pa nga dun eh. Ano ba yun? Gagi nag-trip lang talaga tatay ko. Sobrang nag-trip lang talaga. Hanapan natin ng logical explanation lang eh. Sira ulo din niya parang ako. Minsan na may food color. Dati kasi gusto nilalagyan ng food color yung manok. Na dilaw. Pinagbawal kasi cellophane sa palengke. Alam niyo lahat yan, di ba? So, pinagbawal cellophane sa palengke, mapupunta mo nagtitinda ng manok. Kinulayan nila yung manok. Lagyan nila ng food color. So, may food color kami. So, konti mo kung sarita, lalagyan mo yung tubig. So, pagkabukas mo, lahat ng bata, alam mo may hepa o dilaw lahat. Kailangan mo talaga yung